Hi guys, May of Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga Earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang iyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Taurus. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Taurus sa mga susunod na mga araw? Okay, we have here the Page of Swords, the Fool, the Lovers, and the Two of Cups. Malaki yung possibility na you are dealing with fire sign, sige, fire sign daw, and air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay? Na itong si air sign na ito, maaaring mutual naman yung nararamdaman ninyo para sa isa't isa, na maaaring magkaroon kayo ng communication nitong tao na to kung saan parang masaya lang, carefree lang, ganon, walang stress, walang pressure, walang problema. It's more of you are getting to know each other, and tipong mas lumalalim yung ugnayan ninyo sa isa't isa, at ayun nga na pwede kayong maging lovers nitong tao na ito. Okay, and then we have really the Three of Wands. So sinabi ko na this might take your connection into a deeper level, okay, or a deeper connection. Six of Wands, positive changes. So pwede nga na magkaroon ng mga magagandang development doon sa connection ninyo. And then Queen of Pentacles, and then the Two of Wands. So syempre parang nagiging kampante ka with this person, nagiging secured ka, and you can't help yourself but to think about the future, kung anong patutunguhan nito, kung siya na ba, kung may mga plano ba siya para sa inyo, ganon. Okay? And then we have here the Wheel of Fortune, the Knight of Pentacles, and the Four of Pentacles. Okay. So, pwedeng magkaroon ng mga sudden movements, sudden changes doon sa connection ninyo, na kung dati pwedeng mabagal kumilos itong tao na to, pwedeng biglaan na magbago yung way niya na pakikitungo sa iyo in such a way na parang nagiging masyado siyang mahigpit sa iyo, possessive or clingy, pwedeng ganun. Yung hindi ko alam kung parang ikaw nakampante ka with him or her, tapos siya bigla siyang hindi ko alam kung anong bumagabag sa kanya. Kasi parang naging atat siya bigla. Kung dati parang enjoy lang siya. Tapos biglang may nangyari na bigla siyang kinabahan. Kaya bigla kang mararamdaman mo na pinagbabawalan ka niya sa madaming bagay. Okay? And then we have here the Ten of Cups and the Ace of Swords. Okay. So, magkakaroon kayo ngayon ng pag-uusap about the commitment sa relationship ninyo. Pwede kasi nga na parang MU lang kayo nung una. Wala kayong totally label. Pwedeng lovers nga lang kayo. Pwedeng may nangyayari sa inyo. Alam ninyo sa isa't isa na gusto ninyo yung isa't isa. Pero wala kayong exactly na usapan kung ano ba talaga kayo, kung anong label ninyo. So, pwedeng siguro siya na rin ang mag-i-initiate kung ano ba talaga yung situation ninyo na dalawa. Okay? And then we have here the Star. So, ibig sabihin, may pag-asa naman.
dito sa connection na ito, okay? So, pwedeng kinabahan rin siya siguro or pwedeng gusto niya talagang mag-commit din sa iyo. Kaya parang dahil sa medyo siya yung na-insecure, no? Kaya siya naging possessive with you and kaya siya ngayon parang hihingi na ng commitment from you. Okay? So for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Taurus. Para sa mga Virgo, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Virgo sa mga susunod na mga araw? We have here the Nine of Swords, the Temperance card, the Nine of Pentacles, and the Star. Okay, kung halimbawa na parang meron pa rin kayong iniiyakan, meron pa rin kayong naiisip, tuwing gabi, ganyan, maaaring sa mga susunod na mga araw, mas magiging kalmado kayo, mas at peace kayo, or mas na-enjoy ninyo yung sarili ninyo, or pwedeng suddenly nabuhayan yung loob nyo, nagkaroon kayo ng parang hope na everything will be okay with you kahit na single ka, pwede kang mag-enjoy, ganon, okay? And then we have here the Magician, the Death card, the Six of Pentacles, and the Ace of Wands. So, pwede rin na sa susunod nga na mga araw, since parang nagkaroon ka dito ng motivation or pag-asa, parang gagawin mo rin yung makakaya mo para magkaroon ng mga magagandang pagbabago or transformation within yourself. Okay? You will be more focused on providing for yourself, giving yourself what you want, what you need. Okay? Parang talagang inaasikaso mo yung sarili mo. And dahil dito, maaaring mag-open ito ng different opportunities for you. Pwedeng different love interest, ganyan. Pwedeng suddenly merong ma-attract sa'yo. Okay? And then we have here, devil. Inunahan ko na. The devil talks about attraction. Strong attraction. Connection. Okay? And then we have here the Four of Swords. So somebody will take interest on you, pero ikaw, parang chill ka lang here . Parang okay, I am in a place na okay ako . Okay, tapos biglang may magkakagusto sa akin, parang magugulo na naman ba ang aking life? Parang ganun. So, medyo nag-iisip ka dito kung i-entertain mo ba itong taon na to. Because honestly, attracted ka rin sa kanya. Okay? Nararamdaman mo. May parang humihila sa'yo towards this person. Okay, and then we have here the Knight of Wands. So, dahil dyan, itong person na ito will start flirting with you. Okay? Pero ikaw naman si parang, teka lang, huwag kang masyadong atat. Dahan-dahan lang. Okay, you're taking your time. Pwedeng i-enjoy mo yung paglalandi niya sa'yo, panunuyo niya sa'yo. Ganon. Pero hindi ka mag-jump into a relationship agad-agad. Okay? And then we have here the Eight of Pentacles, which means effort. Working hard. So, pwedeng mag-e-effort itong tao na to para sa'yo, or papahirapan mo itong tao na to para ma-prove niya yung sarili niya sa'yo. Okay? So, basta, ibig sabihin lang, hindi mo mamadaliin yung proseso. Parang talagang you will both do or work hard, kumbaga, for the connection. Hindi yung basta-basta lang. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Virgo.
para sa mga Capricorn. Okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Capricorn sa mga susunod na mga araw? We have here the Nine of Swords, the Five of Wands, the Two of Swords, and the Page of Pentacles. Malaki yung possibility na you are also dealing with an earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay? So, base sa mga barahan na to, maaaring magkaroon kayo ng conflict nitong tao na to. Nasadyang hindi ka papatulugin sa gabi, mag-overthink ka, talagang mamumroblema ka. Okay? So, ngayon, medyo hindi ka natuloy sigurado sa tao na to, or hindi ka na sigurado sa kung ano na yung mangyayari sa relationship ninyong dalawa. Okay? And then we have here the High Priestess, the Magician, the Devil, and the Ace of Cups. Okay, so ang sinasabi dito, kalmahan mo. Okay? Huwag kang basta-basta gumagawa ng mga bagay-bagay na maaari lang ikasira or mas ikagulo pa ng sitwasyon. Okay? Kasi may tendency na maging mas toxic, mas magulo yung away ninyo. Okay? Kaya kalmahan mo. Parang isip-isip ka. Okay? Be wise in making decisions. Kasi may tendency ka here na talagang you want to fix things immediately, you want to get things done immediately, na yung gagawin mo ang lahat para maayos na, matapos na, and it will turn out na hindi maganda, na mas lalo tuloy magkakagulo. Okay? So, ang inaano dito, kalmahan mo, kasi we have here the Ace of Cups. There is a chance for reconciliation or renewal of your relationship. Okay? And then we have here the Three of Swords, the Five of Swords, and the Hermit. Ngayon, kasi nga, kung iiral yung toxicity sa relationship ninyo, you might end up breaking up with each other na talaga. Okay? Pero, nakikita ko rin nga naman dito na pwede rin na ma-realize mo na this is something not worth fighting for. Lalong-lalo na nga kung itong person mo ay sadyang sinungaling. Alam mong nagsisinungaling siya sa'yo. Okay? And then we have the Ace of Swords and the Empress. Yeah. Ace of Swords, again, clarity. Pwedeng maliliwanagan ka eventually. And you will be more confident and secured with yourself. Na parang alam mo na yung worth mo. Kaya pwedeng ikaw na mismo ang humiwalay, lumayo sa tao na ito. Pero hindi. Three of Pentacles. So, ayun, may chance pa rin na makipag-ayos itong tao na to sa'yo. Pero, ang maganda dito kasi with the Three of Pentacles is hindi one-sided. Parang pagtratabahuan ninyo, pagtutulungan ninyong dalawa na ayusin yung relationship ninyo. Okay? Pwede siguro na part of your realization is hindi pwede na ikaw lang yung gumagawa ng effort para maayos yung problema. Na parang kailangan na magtulungan kayo. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Capricorn.